Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Morning, Kuya! Good morning. La 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 la. Good morning, Kuya! Good morning. October 4 na. Tuesday, welcome, Doc Janice. Yeah! It's a rainy Tuesday. Oo First Tuesday of the month. First Tuesday of the month. Welcome, Yes. Doc And it's raining. Janice. Buti na dito ka kahit umuulan, no? Lakas ng ulan kanina. Oo nga. Pero nung umalis ako, ambo na lang siya. Ambon na lang siya, tapos uulan ulit sa Mambon-mulan. ambon. Correct, Tapos mamaya. sa hapon, iinit. Correct. So Tapos magkasakit. pagdating ulit ng later, paggabi, pagka rush hour na, Ulan na. babagsak Eh, hindi na alam ng katawan natin kung magkakasakit pa o hindi. Correct. Ay, nako. Pero bago lahat, Angel. Meron akong tatanong sa inyo. I'm sure pagka may mga gusto kayong mangyari sa inyong mga buhay, may mga hiling kayo ay nagdadasal, di ba? Ako, nagdadasal tayo pagka may mga gusto tayong ipanalangin. Pero bakit nga ba mabilis makalimot ang mga tao? Guilty po tayo dyan sa Diyos kapag nakuha na yung sagot. Sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano sa pamamagitan po ng banal na kasulatan dito po sa ating Biblically Speaking. Yun ugali ng taong hindi talagang natatakot sa Diyos. Yun yung sinasabi ni Padre Mariano Pilapil doon sa Pasyon. Pagka maraming nararamdaman, ay ito tawag ng tawag sa Diyos. Pag walang problema, ay hindi naalala ang Diyos. Pero ang Kristiyano, sa kasaganaan, sa kalungkutan, sa kawalan, sa mga hirap, sa mga pag-uusig, lagi siyang may kasamang Diyos sa buhay. Naalala niya ang Diyos. Kung merong madaling makalimot sa Diyos, yun yung kanta ni Rico Puno. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Ayon. Yan ang kanta ni Rico Puno. Sino yon? Yung mga taong hindi umaala-ala sa Diyos. Kaya madaling makalimot, hindi niya naala-ala ang Diyos lagi. Kasi kung alin yung nasa puso ng tao, yun ang lagi niyang naalala. Tamo yung sabungero. Ang nasa puso niya kasi sabong, manok. Kaya pagkagising pa lang naalala niya na yung manok, hinihipan-hipan, hinahimas-himas. Minsan nga, may ako narinig na mag-asawa nag-aaway. Buti pa yung manok mo, hinihimas mo! Ako hindi makatikim ng himas! Sabi nga. Galit na galit yung babae. Kasi, ang nasa puso niya, yung sasabungin niyang manok. Kaya umaga pa, naiisip niya na. Kung merong kang Diyos sa buhay, hindi mo makakalimutan. Kasi nararamdaman ng Diyos, kapatid. Nagpaparamdam siya sa tao. Kaya lagi mo siyang maaalala kung may kasama kang Diyos sa buhay. Hindi mo siya makakalimutan. So tayo ay magdadasal hindi lamang dahil may kailangan tayo sa Kanya, di ba? We put God in the center of our lives. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Diego. Erika, pangalawang araw na ngayon ng favorite week mo. Pasta serye. Diba? Favorite week mo to dahil pasta ito talaga yung favorite serye ko sa ating Kahapon was the mother of all sauces, yung basic tomato. Ngayon, isang classic na gusto mo rin. Alam mo, Jeko, itong gagawin natin ngayon, favorite nating dalawa, and I'm sure magugustuhan din ng ating mga kasangbahay dahil ang gagawin natin ay
pesto pasta. The ever classic. Wow. Yummy. Oo, pesto Napakadali pasta. lang, pero healthy rin to, no, dahil meron siyang vegetables. At saka ano to, halos blender lang naman to eh. At saka with olive oil. Yes. Ano ba ang ingredients ito, Erica? Of course, mga kasangbahay, we have our pasta, kahit anong pasta yan. But today, we have spaghetti. Yes, basic spaghetti noodles with olive oil and white onion. Meron din tayo syempre ng basil. And, salt and pepper. Very Oo. simple. Napakadali lang yan. I'm sure matatagpuan itong mga ingredients natin sa kanilang mga ref. Oo, kaya let's get ready to do this! Alright. Ayan, sa isang food processor or blender, maglagay ng olive oil and Basil! and then takpan po ang blender or food processor at i-blend. And ito na mga kasangbahay, ilagay ang ating olive oil, ang ating small onions. Okay, at saute. painitin lamang yan at ilagay ng ating napakasarap na Pesto paste. Oo, and syempre, ilalagay ang ating 1 cup pasta or 180 grams of spaghetti noodles. And ayun na mga kasangbahay ang ating pesto pasta with some Parmesan cheese on top. Yummy. Ano mo pwede pa ilagay dyan mga crushed peanuts, Nuts, yes, or exactly. pine nuts or cashew. Gusto ko nga nilalagyan ng nuts kasi mas may kick tsaka mas may texture yung ating pesto Pwede rin pasta. yung pesto na malunggay, masarap din yun. But yung ginawa dati last time, avocado, pwede rin yun. Avocado, tama o nga no? Oo, I like that. First time ko lang makatikim nun and it was good. Oh, walang halong etchos yun. Totoo yun. Ay, nako, okay kay, ano ba meron sa atin ngayon? Ano meron sa atin ngayon? Okay, lumunok lang ako. Okay, mga kasangbahay, para sa ating Palengke Price Watch, ito alamin natin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga basic commodities. Wait lang, bumper muna tayo. Yes! Good morning, Kuya. Ako po si Rodel Verano. Ito po mga paninda ko sa Bangbang Market. Per piece ng small na egg, 5.25. Isang tray, 155. Yung medium, 550. Isang tray, 160. Yung large, 6 pesos. Isang tray, 165. Yung jumbo, 650. Isang tray, 180. Ang itlog na maalat, 10 piso po isa. Isang tray, 300. Yung asukal po, yung white, 1 kilo, 56. Yung second class, 46. Yung third class, 44. At saka yung negro, 44 din. Yung paminta po, 10 piso isang pack. Curry powder, 5 piso. Yung atsuete, 5 piso. Yung kasuba, para po sa lugaw, 5 piso. Pansit Canton po, kalahating kilo, 42. 1 kilo, 72. Yung bihon, 32, kalahati, 64, 1 kilo. Miswa, 64, 1 kilo. Mantika, isang lapad po, 30. Yung litro, 80. Saka yung 1.5, 120. Yung toyo natin, 1 litro, 37. Yung suka, 36. Yung ketchup, 50, 1 litro. Mayonnaise, 1/4, 53. 210, 1 kilo. Yan po ang paninda kong mga basic commodities. Thank you sa Good Morning, Kuya, at for Direction Art. Okay, maraming salamat, Manong, sa iyong pagbabahagi kung magkano na nga ba ang ating mga basic commodities dito sa Bangbang Market. Alam mo mga kasangbahay, kami ni Diego dito, nag-usap kami kanina, ang dami palang makukuhang mura dyan sa Bangbang, ano? Oo, bukod pa sa mga ating mga Medical pangkain. supplies. Oo, meron pang medical supplies na bagsak presyo dyan. Kaya I highly recommend na bumili na kayo dito sa Bangbang Market kung malapit lang kayo. At ang Palengke Price Watch po natin, mga kasangbahay, ay hatid sa inyo ng 4 Directions Ads para sa mga gustong magpagawa ng mga magagandang souvenir items.
At sila po ay located sa Unit G15A, Regalia Park Tower, P. Tuazon Street, Corner Ed sa Cubao, Quezon City. At maaari rin po sila makontak sa numerong 334-8047 at sa 0936-481-1710 at sa 440-9420. Maraming salamat po muli sa 4 Directions ad. Yan, kung kahapon ay ab exercises ang ating pinag-usapan, ngayon naman ay butt workout with no machines required. Pero imagine niyo ito yung mga exercises na pwede niyong gawin sa inyong mga tahanan at pag tiniis nyo or sinagaan nyo yung pag-exercise dito, Tiniis, parang hirap. hindi naman maging matyaga lang kayo sa pag-exercise dito. Malay nyo maging kasing Sexy, voluptuous kayo ni correct. Beyonce o kaya ni Kim Kardashian. Ayan, panoorin niyo po itong butt exercises natin. It's time now for another Fitness 101. This time around, tuturuan ko kayo ng mga exercises tungkol sa buttocks area, kung paano nga ba itong mapapaganda. Simpleng-simple lang at pwede nyo akong sabayan. Ready na ba kayo? Lunges. Stand with legs hip-width apart. Step forward. Bend knee at 90-degree angle. Repeat with other leg. Do 2 to 3 sets of 20 repetitions. Mountain climb. Begin in a push-up position with your weight supported by your hands and toes. Flexing the knee and hip, bring one leg until the knee is approximately under the hip. This will be your starting position. Explosively, reverse the positions of your legs, extending the bent leg until the leg is straight and supported by the toe, and bringing the other foot up with the hip and knee flexed. Do 2 to 3 sets of 20 repetitions. Pile squat. Stand with your feet spaced slightly, wider than shoulder width apart. Point your toes very slightly outwards. Lower yourself into a sitting position. Your thighs should be as parallel to the floor as you can get them. Press through your feet and push your hips forward to return to the starting position. Make sure that you keep your weight on your heels as you stand up. Do it for 5 sets for 10 repetitions. Donkey kicks. Get on your hands and knees with your back straight, arms shoulder width apart, and your legs hip width apart. With your legs still bent at 90 degrees, lift one leg, pushing your heel until your thigh is almost parallel to the floor. Do 2 to 3 sets of 20 repetitions with each leg. Ayan, simpleng-simple lamang ito at nakita nyo yung 4 na exercises na binigay ko sa inyo. Ulitin natin to. Kaya tutok lang kayo dito lang yan sa Fitness 101. Ayan, so simple exercises lang na I'm sure kayang-kaya nyong gawin sa inyong mga tahanan. Pinakita ko sa inyo yung lunges, yung mountain climb, yung pile squats natin, at yung donkey kicks natin. So basta maging matyaga lang kayo sa pag-exercise, I'm sure yung gusto nyong i-target sa inyong mga katawan, ma-achieve nyo naman yan. Basta kailangan maging matyaga lang kayo sa pag-exercise at kailangan ng balanced diet. Yan ang ating Fitness 101. At para ma-achieve palalo yung ating goals sa ating mga katawan, Rina, maganda subukan din to. Good morning, Kuya. Would like to thank Fat Roll. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw. Go with the power of 500. Go with the power of Fat Roll and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good
Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at Osteogard tulong iwas osteoarthritis sa Osteogard Go Galaw. Wow! La 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 la. Welcome back! 5:31 ng umaga. At syempre, every week, di ba, meron tayong inaabangan kay Doc Janice. Nagsimula yan sa mga ano eh. Ano yung, saan nagsimula tayo? Sa mga bizarre. Ano yung part 2 mo? Bizarre din, di ba? Yung part 2 mo. Ngayon, hindi na bizarre. Hindi na. Oo. Pero, May R pa rin. pero this affects most of us. Yes, diba? yes. It's a very, very common thing. And sometimes mistaken as other like sprains or arthritis, Correct. diba? Arthritis, yan ang Ay, number nako. one na... Pero bago lahat, mag-bumper muna tayo, Doc Ja. Ayan, katulad nga ng sinasabi ni Diego kanina, it's very common that we get patients coming in the clinic. Doc, masakit yung paa ko, may arthritis yata ako. Pero pag tingin mo, tipong 28 years old or 25 years old na, paano mo naman nasabing may arthritis ka? Marami kasing tao, pag may pain sila, feeling na nila arthritis. But gusto ko lang din ulit sabihin, pag sinabi pong arthritis, joint ito eh. So if your pain is not in the joint, then it shouldn't be considered as arthritis. Now, ano ba yung gusto natin pag-usapan ngayon? Gusto natin pag-usapan ngayon yung tinatawag nating plantar fasciitis. Okay? So yung plantar fasciitis, ito ay actually yung plantar fascia. It's a structure, it's a soft tissue that basically is covering the muscles underneath your feet. So nakadikit siya dun sa mga buto sa ilalim ng paa natin. So kapag nag-complain yung pasyente ng pain sa ilalim ng paa, sa may hindi naman sakong sa gitna actually, no? Kapag nag-complain sila ng pain dun, kung ito yung paa nila, yung dito banda, mamaya papakita ko kasi de-demonstrate natin yung exercises. Pag dyan yung complain nila, tapos ang very, very classic niyan, Doc, paggising ko sa umaga, pagtapa ko, sobra siyang sakit. So, iika-ika kang ganun papuntang banyo and then eventually, naglo-loosen siya. Then, pag nag-loosen siya, so kasi naitapak mo na, so nasi-stretch out mo siya. And then, the whole day okay ka. Pag umupo ka na naman sa opisina, tapos na-relax na naman yung paa mo. Once tumayo ka na naman, ayun na naman siya. The pain radiates from where to where? Normally, underneath the feet to sometimes in the back of the leg. That's why it feels parang kala mo may cramps ka na hindi mo maintindihan. Parang gano'n. Now, it's usually because nga of the tightness of the plantar fascia and sometimes tightness of your Achilles tendon or yung Achilles heel na tinatawag. Ngayon, ano ba yung normal causes nitong plantar fasciitis? It's normally associated with number 1, yung high impact activities. Sa mga runners, yung mga athletes natin, yung mga nagja-jump, basketball players, yung mga ganyan. Pero hindi lang sa athletes to. Kasi mga sales lady, yung mga mahilig mag-heels, yung mga nakasapatos na hindi masyadong malambot, yung hindi masyadong supportive, hindi masyadong komportable, nararamdaman din nila ito. What about yung mga overweight o yung medyo bumibigat o yung timbang? Nakakaranas daw sila. It's just because mabigat sila kaya nafe-feel nila yon. Pero mas common ito dun sa mga tao na mas lagi nakatayo. Okay. Yung matagal na lakad ng lakad, yan. Ngayon, syempre, kung mabigat ka, nagiging ano na rin siya, pero kumbaga, hindi yung weight yung nagiging issue eh. The issue is actually yung matagal kang nakatayo, matagal kang nakasapatos na hindi okay. So, yun yung mga common. At saka yung isa pang very common, flat-footed people. Kasi yung biomechanics ng feet nila, hindi kayang labanan yung pagbagsak ng arch. So pag bumagsak yung arch mo, nahihila mo yung plantar fascia. Kaya pala, Doc, I grew up na may arch supports. Correct. So isa yan sa mga treatments pero, na di ba arch supports don't correct it, di ba? It just helps it. No, it's just that kasi dahil abnormal yung biomechanics ng paa mo, may arch support ka, inaangat niya ngayon yung arch mo. So, nababawasan yung pain kasi hindi na nakabagsak yung paa mo. So, over time, if you don't prevent it, it becomes worse. Like, for example, kasi si Mio right now is flat-footed. If we don't put arch supports, gagrabe yung plantar fasciitis niya when he grows old. Pwede siya magkaroon ng plantar fasciitis eventually, but I think it's more of, yun nga, kailangan very choosy ka with the shoes that he's going to wear.
Kasi actually, yun yung sinasabi ko sa mga pasyente natin. Kasi syempre tayo, naku, ang mahal-mahal naman ng sapatos na yan, ayokong bilhin yan. Pero sinasabi ko nga sa mga pasyente, paa mo yan eh. Titiisin mo ba yung pain o bibili ako ng mahal na sapatos na kayang komportable yung paa ko? And you have to think, sa totoo lang nga, yung mga mahal kong shoes, sabihin na lang natin yung mga say 2,500, 3,000, it lasts several years. Pero yung nabili mo na say 500, ilang buwan lang sira na yan eh. So kumbaga parang mas 2 years, paulit-ulit ang bili mo. Correct, mas mahal pa. So yun yung sinasabi ko. Ngayon, how do we treat this plantar fasciitis? First nga, sinasabi ko, shoe wear modification. So kailangan very choosy ka with the shoes that you're wearing. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo na huwag kang tumayo, huwag kang lumakad, huwag kang tumakbo. Eh kung yun yung routine mo hindi naman pwede. Or huwag kang mag-heels. Eh kung kailangan ko siya sa trabaho. So hindi pwedeng ganun. So ang sasabihin mo na lang, bumili ka ng sapatos, pwede ka na mag-heels, walang problema. Basta komportable. Pero komportable. Kailangan merong support. Kailangan yung insole mo malambot. Or kung wala ka talagang mahanap na heels na, kasi syempre gusto mo yung itsura at saka yung function, okay. So kung wala kang magustuhan na masyadong na type mo na itsura na komportable, meron po tayong nabibili ng mga gel insoles or yung mga supports nga na tinatawag. Pwede mong gamitin yon para kapag sinuot mo yung shoes mo, hindi na siya masakit. Oo. Pagkatapos, yung pangalawa, ay ito sa screen natin pinapakita. So yung kung makikita nyo po yung puti sa ilalim ng ito. I will show. Ligament. So this is your plantar fascia. Yan. Ngayon, yung ibang mga doctors, pag nag-complain sa kanila yung pasyente, ine-x-ray nila, sasabihin sa x-ray, may bone spur. Normally, the bone spur grows over here. And that's why if you can see this red part, the reason is because yung bone spur, actually, yun yung tumutusok dun sa fascia. So nagkakaroon siya ng micro tear or irritation. Ngayon, kapag tinapak mo siya, di lalo siyang nai-irritate, lalo siya nasi-stretch, lalo siya napupunit. Yan. On that area. Now, yun nga. So, basically, it's irritation or it's inflammation or it's a micro tear of the fascia. Kaya yung complaint ng mga pasyente, pag tinapa ko, sakit siya kasi nasi-stretch siya. Ngayon, ang ginagawa ng body natin, it tries to heal it. That's why sa gabi, pag natutulog ka, wala naman tutulog, nakaganyan nakaganyan yung paa mo. So, first thing in the morning when you step, masakit na naman siya. Kasi nga, tinatry ng body mo i-heal siya nung nagkakascar siya. Pag nagkakascar siya, nagko-contract siya. And so, pag tinapak mo, nasi-stretch, sasakit siya ulit. And that's where the shoe wear, the proper shoe wear would actually come in. Kasi pag tinapak mo siya, hindi siya masyadong masakit. Okay? So, yun yung isa, proper shoe wear. Pangalawa, and the most effective actually, exercises. So there are several exercises for the plantar fascia. Ako normally sinasabi ko sa mga pasyente, before you get off the bed in the morning, kuhain mo yung kumot mo, ilagay mo siya over, i-demo ko na, lagay mo siya over the end of your, kunyari ganyan, lalagay mo dito, hahatakin mo siya. Ganyan. So para pag bago ka mag-step ng bed, off the bed, relax na siya. So that's the first exercise. The second one is, so umupo ka na sa edge ng bed mo, tapos lalagay mo ganyan yung paa mo. You hold on the heel, and you hold on the toes, and then you stretch. So hihilain mo yung toes up, you try to push also the ankle up. So kung ganyan yung relaxed, hihilain mo siya pataas. Should feel the stretch here. And then the other one would be, the other one would be on the wall siya eh. So, tatayo ka on the wall and then i-extend mo yung leg mo sa likod. So, what you can do, I don't know if we have a camera here. Do you have a camera here? Okay. So, gagawin mo ganyan. I-extend mo yung back leg. Then you push your hip toward the wall. So, pag ginanon mo, kasi ang nangyayari, nahihila yung likod. Or you can actually go like this. Then, yung knee mo ilalapit mo sa wall para mas-stretch mo din siya. Tapos yung isa pa na pwede nilang gawin, kung may hagdan po kayo, tapak nyo,
laglag mo yung paa mo para ma-feel mo yung stretch sa likod. Oo. So those are the several exercises which we can do. That's why, my mom kasi had plantar fasciitis and binigyan siya ng doctor, parang it's a contraption, you sleep. Splint. The splint, that forces your feet. Ganito ba yan dapat when you fall asleep? Yes. Nakaganyan yung paa. Kasi nga, kapag natutulog tayo, nakarelax yung paa natin. So obviously, magko-contract yung fascia. So kapag gumising ka nga, pagtapak mo masakit. So the other way that you can do is magsisplint ka sa gabi para stretch out siya. So it keeps it stretched out the whole night? Yes, the whole night naka-stretch siya. Para pag tapak mo sa morning, hindi na siya masyado masakit. Now, the next naman that you can do, I don't recommend this very often. But if the pain is very, very bad, kasi may mga pasyente talaga hindi na sila makatapak, pupunta sila sa clinic, talagang, Doc, hindi ko na matapak. Kahit nag-stretch out na? Yes, kahit nag-stretch out na, kahit nag-pain medications nangyari, na. Doc, how lala is the tear? It's not that the tear is very malala. Although I've seen nung nag-cover kami ng FIBA before, may isang basketball player, I think, kung hindi ako nagkakamali, Jordan, pagka land niya from a jump, as in sobrang wasak yung plantar. As in may malaking bruise sa ilalim. Hindi niya may tapak. But anyway, it's not that it's that bad the tear, but sometimes it's just the inflammatory process is very severe. So pag ganon, what you can recommend will be steroid injection. Yan ang ayaw mo as much as possible. If for me kasi mas maganda na i-stretch out mo na lang siya kasi yung steroid it's basically a quick fix but not definitive. But you can have that tear naman without the inflammation. The only time you need the steroids is if the pain is very, very bad that you can't really walk with it, or you've recalcitrant to physical therapy, stretching, shoe wear modification. Exhausted ka na. Exhausted na. That's what you do. And at the end of the spectrum, meron pang isa kung talagang nag-steroid ka na, nag-shoe wear modification, physical therapy, exercises, wala pa rin. Pwede nga mag-surgery. Although the studies have shown the outcome of the surgery is basically the same as doing physical therapy. It's kind of reserved for the people who have really, really severe pain na hindi na talaga nagre-respond to the other treatment option. So, yun yung the pain is because the body is trying to heal the tear. It's nakaka-scar. Well, yun yung isa. Yun yung isa sa mga reasons. Oo. No, actually, kung the bone spurs isn't the one that's painful. It's the plantar fascia itself, which is swollen, inflamed, and irritated. So, yun yung nagkukos ng pain. O, syempre, pwede rin tayo mag-take ng pain relievers. But yun nga, ayaw mo rin kasi syempre kung kunyari palagi na nagte-take ng pain relievers yung pasyente, ayaw mo na rin na ibigay yung paulit-ulit na lang na parang symptomatic na lang siya. So would you say, Doc, na yung mga nagsasabi nga, sabi mo kanina na kala nila arthritis o kung ano-ano pa, that best way to find out is if masakit nga sa umaga, tapos tumayo ka, tapos after a few minutes gumagaang habang naglalakad ka papuntang CR at okay yun na, yung that's plantar fasciitis. Yun yung hallmark symptom. And obviously, the pain has to be dun sa ilalim talaga, yung kung saan yung tinuro ko. Yung parang when you wake up, parang wala kang flexibility sa ankle area all the way down. Very stiff yung foot mo and the pain is really sa ilalim talaga ng paa. Pag minamasahe at kasi usually foot spa, di ba? Correct. Minamasahe. Minsan masakit siya, di ba? That means that it's swollen or yeah, it means that it may be irritated or partially swollen. Or sometimes din naman kasi kung yung area kasi talaga na yun, andun yung fascia, so matigas yung fascia. So pag pinrest mo siya, minsan sobrang sakit niya eh. But then pag tinanggal mo naman yung pressure at naglakad yung pasyente at at hindi naman siya masakit, hindi siya like plantar fasciitis talaga. So it could be that you have a tight fascia, but it's not really torn or swollen agad. So yun. So ang sikreto lang talaga dito would be shoe wear modification, stretching exercises, and you have to make sure that if your job entails talaga walking, standing for a long period of time, or if you really, ayun pala yung isa ko nakalimutan ko sabihin, for the athletes or the runners, your shoes should be changed every 500 kilometers. Kasi nawawala po yung cushioning ng rubber shoes. Kasi pag tumakbo ka na ng 500 na
napupudpud rin yung support nun bumababa din yung cushioning niya. So kailangan mo siyang palitan every 500 kilometers or about every 6 months. So kung akala nyo is running as a cheap sport, think again. Daming gear yan, just to make sure you stay. So yun, stretching, shoe wear modification, and make sure that you have invest in your shoes. That. Ay, nako. Thank you, Doc Johnny. Ay, puntahan naman natin si Attorney G, si Beth at si Jokas. La 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 la. Okay, welcome back po sa Good Morning Kuya. It's now 6:10 in the morning. Oh, napakabilis naman ang gusto pala batiin ni Kikay. Ako nababati. Sa friend mo, si Barbary Cruz na nanonood daw sa Good Morning. natin. Tsaka si Harris O'Sara na nasa States din ngayon, nanonood siya. Boyfriend mo nanonood ba? Si Bong nasa States, si Dudong nasa work. Nakakamiss kasi wala akong maasar. Ay, naka. Ayan, meron tayong bisita. Oo, nakasama ni Kong konsulta Erin. mo. Good morning! Hi, Kong! Good morning! Kasama uli natin si Attorney Ted Pascua. Welcome back! Suki natin mula sa Department of Trade and Industry. Good morning. Of course, ang topic po natin ngayon ang Consumers Month. Last a few weeks ago price freeze tayo No? Better news Wala today. na kasi po nilift na yung price. No, sana wala ng bagyo uli. No? Papunta naman Okinawa yung Chaba. Bagyong Chaba. So, anong mga plano ng DTI sa Consumer Month? Well, baka ma-mislead lang sila. Okay. Hindi pa lifted yung price freeze. Yes. The President, Pero pa rin. The President has not ordered the earlier lifting. So, we're going to have that until earlier lifted. Otherwise, it will last until November 3. Okay, kasi And it's for basic necessities. Kasi parang last week po, in-increase na nila yung presyo ng kerosene dahil wala na daw yung freeze. Yun yung Correct. intindi ko last week. Oo, kasi yung mga petroleum at Yes. saka LPG, it's only valid for 15 days. Oo nga. Tama. Kaya as of September 19, lifted na yon. Yung sa petroleum. Petroleum and LPG. Kaya nga. Kerosene. Kaya nga may increase sa gasolina ngayong araw yata. Kasi yun ang mahirap i-control dahil foreign ang dating yan So anong Anyway, we're very glad to announce by proclamation way back about the 1990s, meron tayong tinatawag na Consumer Welfare Month. Yan. So, every year, every October, the whole month of October, pinag-uusapan ano ba ang Consumer Welfare Month. Yes. And this is where we bring out certain things that we usually do not give attention to. Ang isa pang distinction ngayon, we set this off last Friday, ang Central Bank is the first, ito na naman ako. Sabi nila na pag nadidiscover tuloy yung edad ko, Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. Yan ang tunay BSP. na pangalan yan, hindi po CB. Kasi sabi ko, nung nag-aaral kami ng batas, CB yan. ang nakalagay. Ngayon talaga yan ay known as Bangko Sentral Tinagalog ng lang naman Pilipinas. po. Tinagalog lang naman. Kala ko nga Boy Scout of the Philippines. BSP, Boy Scout din kasi tayo. So, yan ang inilunsad noong Friday, pero beginning October 1 hanggang end of October is Consumer Welfare Month. So, let me just announce a few things that in-announce rin, especially through our host, ang Central Bank. Number one, this is something na kailangan malaman ng mga kababayan natin. No? Sino sa atin ang walang ATM? Halos karamihan na ngayon, ATM na. Kasi yung mga opisina, ATM na rin. Maliban na lang sa mga iilan sa probinsya, sa rural areas. Oo, sa rural yan, hindi pa. Pero tanda natin yung CCT, kinukuha yan sa land bank through ATM. Paalala na beginning January or up to the end of December 31 this year, beginning January next year, lahat ng ATM dapat hindi na by magnetic strip. Dapat meron yan chip. Microchip. Oo, microchip. Kasi 3 years na yan rini-require, ngunit ang deadline mukhang aabot tayo ala filing of income tax return. Last day, doon na lang nagpapalit. At ako'y tinignan ko nga yung akin. Meron akong isang ATM na na wala pa. Ayoko na sabihin. Ang paalala na lang natin ay kung tayo meron,
dadaan tayo sa bangko at sabihin kailan nyo ba papalitan. Kasi mahirap palitan bago magpasko. Yes. Wala ka nang makukuha ang pambay. Hindi, pero hindi ba dapat ang mga banks should inform their depositors, no, by a letter, no, na kailangan i-change yung cards kasi sa ngayon wala pa ako natatanggap na sulat, no, mula sa mga bangko na kailangan palitan. Correct. At saka, kasi may infrastructure change yan eh. Papalitan nila yung entrada ng card dahil kailangan able to read yung chip. Yung chip is more secured rather than yung strip. No? Kasi marami na nagklo-clone ng ATM or ng auto-credit card using yung strip. Pangalawa, pwede mo nang itap ito. May mga mechanisms that you tap it. Now, sabihin nila, paano yan? Hindi na secured. Hindi. Kailangan mo pa yung PIN mo. Pero at least you can just tap it. Hindi na yung nagagasgas at, swina-swipe. So yan, isang paalala ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Sama mo na rin dyan yung full demonetization ng bills, no? Na tinanggal na. Hanggang this year na lang. Until this year. This year, hindi mo na magamit except to deposit in the bank or exchange it in the bank. Yes. But beginning January, kahit nadala-dala mo, parang yung Japanese money natin noon, wala na. Kahit nasa bangko, hindi na papalitan Hindi yan. papalitan. Sir, meron lang po Basagin ng angkal siya. At ilabas Basagin na. Itaas yung kama. Yun. Yung Yung papag. yung papag. Sir, meron lang po akong question with regard to the safety and security of the microchips. Kasi may narinig ako before na kung minsan parang mapapadaan ka lang. Kunyari, sabay kaming bumibili sa isang coffee shop. Tapos kung yung tapping, kasi ganong ka-sensitive yung mga tap-tap na ganyan. Kasi kung kunyari, para ba itong yung katulad ng mga sensor na RFID na malayo ka, mararamdaman niya? Kasi kung kunyari magkasabay kami, baka mamaya sa card ko pala, at pag nilabas ko yung card ko, yun pala yung na signal nung ano. So, gaano pong ka-safe or gaano ka-secure yung mga ganyan na microchip system? I think it's really secured and more secured, but perhaps one of these days we can invite the central bank. But it's really secured. Pangalawa, it cannot just tap and then No, it's not you by have tap. to have your password. And you insert it. I think you still insert it. You still insert it to the machine. Kasi kung merong iba, tapping lang eh. So, wala pa ako nakikitang tapping eh. Sa mga mas insert. Sa abroad, meron eh. Mas complicated na yung mga machines nila sa mga department stores. Kailangan rin nilang palitan yan eventually. Okay. Yan. So, yon money. And then, finally, meron rin silang announcement sa mga seminars na ginagawa nila, pati ng mga modules that they've given already, DepEd. Yung, kasi meron survey raw na ang Filipino, mababa ang financial literacy. Totoo naman yun. So, kinakampanya nila yan at kasama namin bilang Consumer Welfare Month na kinakampanya yan na kailangan matuto, lalo-lalo na sa mga kabataan pa, bukod sa savings, kasi angkal siya na yan. Ang dami lang nagtuturo nun. Ngunit pag na save mo na yan, aanin mo. Bibili ako bagong cellphone. Bibili ng bagong cellphone. Yan ang mga dapat do's and not to do. Yan. So, yun ang kinakampanya natin at itong Consumer Welfare Month, by the way, na-announce na rin namin sa DTI, magkakaroon kami ng diskwento caravan. Ano po yun? Different areas in Metro Manila, pero consumer caravan ang tawag namin doon. Para ma-attention ng mga kababayan natin sa rights and responsibilities ng consumer. At iba-ibang lugar yan. Pangalawa, meron kaming ilo-launch itong October sa bandang katapusan. Ilalabas namin sabay-sabay sa media. Yung tinatawag natin e-presyo. Yung e-presyo sa Android, pwede kang magbaba ng iyong application. And then, makikita mo na doon, kunyari, sisimulan namin sa basic commodities, pero palalawakin rin hanggang prime. Kunwari, ang nakalagay doon ay ano yung SRP niyan? Kung meron SRP, suggested retail price. Ano yung prevailing price, which is usually lower than the SRP. And then finally, saan mo makukuha yan? Pinakamalapit sa'yo na cheapest. Oh, that's Kasi nice. may mga stores na not necessarily prevailing, bababa pa. So, saan mo makukuha yung pinakamababa, anong lugar? Maganda yan. Makita mo na yan. Yun. Kasi at least masasabi mo na kung pupunta ba ako sa example, sa Divisoria, tapos nakatira ako sa, say, Fairview. Yun bang commute ko? Is it worth it? Diba? Okay yan. Or yung panandalian bilihan lang,
Isang mabilis at mura. Ayan. Alam mo, Ted, isa sa mga kailangan talaga i-educate yung rights ng mga consumers. Kasi ang tingin ng mga tao, if they complain, katulad ng sinasabi ni Janice, how long will it take for the DTI to resolve the complaint? Will it be a year? No, kasi kung it's a year, tapos you go through the administrative process, no, exhaustion hanggang sa korte at appeal, talagang mapapagod yung consumer dyan. Parating nakakatakas yung may-ari. Dati may na-report ako niyan I don't know what happened. So anong ginagawa ng DTI to educate and to show na it is worth complaining? Okay. Administratively, sa DTI meron kaming administrative powers at quasi-judicial powers. At una lagi namin ginagawa, let's start from the complaint. Una, kailangan mag-complain. Yes. At sinasuggest namin, wag naman kagad sa DTI. No? Kasi kadalasan, lalo-lalo na kung very valuable ito, mga appliances and the like, ibalik nyo muna sa distributor or sa vendor. Kung ayaw? Kung mag-settle doon, tapos na. Kung ayaw, pwede pumunta na sa DTI. Yung DTI naman, you can lodge your complaint 3 ways, by email, by calling, or by personal appearance. Okay. So, basta ready kayo sa resibo. Uy, kahapon in-interview rin ako. Sabi, resibo, sabi ko, be sure it's a receipt. Kadalasan nakikita nyo invoice. Hindi po receipt, invoice or voucher, no? Ang invoice ay ibig sabihin lang niyan, binibill kita. Hindi yan proof na binayaran mo ko. Pangalawa, index nung fraud o di kaya ng stability ng distributor, kung ang resibo niya, hindi yung nabibili sa bookstore. Correct. Kung hindi may printed, nandoon yung address niya, contact number. May tin. Ayan. May tin pa yan. So, index yan na hindi fly-by-night ito. Correct. Yan. So, the moment you have that, you bring it to DTI, we can set it for mediation immediately. Less than 10 days, masiset na yan for mediation. And let me say that based on the reports that have been given me for the last month that I've been there, about 90% ay nare-resolve na namin sa mediation pa lang. So how many would, let's say, 10 cases are given, but we have hundreds. In mediation, 90% are settled. And that's between 10 to 15 days. Okay. Mabilis yan. And then secondly, kung yan hindi na ma-settle by mediation, it will go to adjudication. Yes. Doon usually nagkakaroon ng konting katagalan kasi disputed yung mga facts. May kailangan na i-prove. Pero 30 days ang ideal time namin and we're still studying it. Dapat may decision na. Paano po yung same process din po ba yun with regard to yung online sellers? Yan, yung tinanong din sa amin yan. Siyempre, ang una, kailangan sigurado ka na yung ka-deal mo online or over the internet, legit. Kaya we're giving indexes of legitimacy. Like, dapat may address naman yan. Hindi pwedeng email or Facebook. Email or Facebook address lang. Kailangan dapat settled physical address. Number 2, sana may contact numbers, individual names or proprietor ay si Pedro Siwan. And then finally, when you receive the goods, make sure you have the receipt. Kasi kung minsan delivery receipt lang Actually, yung magreklamo ka doon sa courier pero hindi doon sa vendor. Exactly. Wala kang pangahawak. Anyway, baka pwede natin irregular na consumer rights dito sa ating programa para at least malaman ng ating mga manunood ano bang pwedeng gawin. Yes, may 8 consumer rights and I hope we'll be flashing it for the whole month, putting it out. Kailangan ng ating mga kababayan talaga na malaman kung ano yung kanilang karapatan and stems therefrom yung responsibility ng lahat. Our theme for this month, consumer welfare, a shared responsibility. Yan. Okay, maraming salamat, Attorney Ted Pascual ng Department of Trade and Industry. Thank you. Salamat po. Ano na ilibing? Diego. Sige, Erica, ikaw mag-ano nito. Ikaw mag-intro. Okay, mga kasangbahay, syempre, ngayon para sa, on this Tuesday morning, alamin natin kung ano ang i-discover ni Harris para sa On The Go. Bumper! Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambad. Good morning sa mga kasama natin dyan sa bahay. Alam nyo, may nakita ko isang tanim na masarap ihalo sa ating ulam. Lalo-lalo na po sa tinola. Ano kaya to? Ano kaya ang dahon to?
Siyempre, no, dahon ng sili. Siling labuyo. Yung maliliit po, yung talagang maaanghang. So, nandito po sa baba, makikita po ninyo, kaya lang siyempre, since masarap nga ihalo sa ating tinola, tingin ko, kaka-harvest lang po ng mga tumitira po dito malapit sa tanim na to, no? Kasi kakakuha lang po nilang talbos ng ating po daon ng sili. Alam niyo po ba ng daon ng sili po, mataas po yan sa iron, mataas din po yan sa vitamin C, mataas din po sa mga minerals po na kailangan po ng ating katawan. Pero maliban po doon, ang gusto ko po sabihin po sa inyo, na ang siling labuyo po o ang kayin, ito po maganda po para po sa ating dugo. Lalo-lalo na po papababa po ng cholesterol level at nagpapababa rin po ito ng ating blood pressure po. At syempre maganda rin po ito sa mga nagkakaroon po ng mga infection, nagkakaroon po ng pamamaga sa katawan at anti-cancer din po ang ating dahon ng sili o kaya ang ating pong siling labuyo. Isa pa po nagpapalabnaw po ito ng ating dugo at nagkukos po yan o kaya nagiging magandang solusyon po yan para po maiwasan yung pagkakaroon po ng bara sa ating puso. Paano po iniinom yan? Meron po tayong mga naka-powdered form, meron din po tayong mga nakakapsula na mas madali po natin pong inumin. Pero again, para po sa mga gusto po sumubok po ng mga ating natural medicine po, mas maganda magpakonsulta po kasi eksperto nang sa ganun magabayan po kayo ng tama. Kaya nga po lagi nyo kami sasamahan dahil po sa mga dagdag kaalaman ay kahit po sa lansangan ay lagi po kayong may maasahan. And you're always on the go! Okay, maraming salamat Haris dahil ngayon binalitaan mo kami kung ano ba ang benefits itong siling labuyo. Ayan, ngayon alam na natin mga kasangbahay. And syempre dahil Tuesday ngayon, makakalimutan ba naman natin na SSS Day ngayon para sa ating ikonsulta mo. Hi Monica! Hi Mabel! Kilala niyo na. Siyempre, ang kasama natin. Every Tuesday, kasama natin ngayon from SSS, Mabel Suralvo. Good morning, Good morning and welcome back sa bahay for the FM. And Ma'am Beth, meron tayong mga katanungan muli from our kasambahay. No? At unahin na po natin ay isang kababayan po natin mula sa Botolan, Zambales. Actually, nasa linya po siya ng telepono. Siya si Ma'am Virginia Rivero Laban. 55 years old po siya at ang kanyang katanungan ay something to do with disability benefits ng kanyang pamangkin. Magandang umaga, Nanay Virginia. Hello, good morning po. Yes, Nanay Virginia, kasama po natin si Ma'am Beth Suralvo para po sa inyong mga katanungan regarding po sa mga SSS concerns natin. Mari na po kayo magtanong. Madam, good morning po. Kasi po yung pamangkin ko masagan ng na-stroke to. At saka, dito kami sa iba, kasi nahihirapan siya maglakad. Ngayon, ang gusto ko pong tanungin yung niya, kung kailan ng nila, kasi ang sabi sa amin dito sa iba, maghihintay daw, mag-verify. Nung nag-verify po kami, mag-verify na naman daw po ulit. Ay, matagal na po yun. Nag-file na po kayo ng disability. Nag-file po kami dito sa side. Dati po sana dyan kami sa main office. Ay ngayon, mahirapan kasi kami pabalik-balik. So dito na po kami sa iba. Okay lang po yun kung saan kayo malapit. Siguro po dahilan yan, meron pong inaayos sa records, kaya po natatagalan tayo. Saka pwede naman po kayo mag-verify kahit hindi nyo naisama yung disabled. Yung po. Anong gawin nyo po? Kunin nyo po ang telepono ng SSS iba para through phone na lang kayo magtanong o mag-verify para ma-follow up din po nyo. Wag na kayong pumunta tapos sasama nyo pa yung disabled. Kayo na lang po minsan pupunta-punta kayo para ma-verify nyo kung ano po yung status. Madam, magtatanong lang po ako kung gaano po katagal. Naabot po ba ng taon yan? Ay, hindi po. Pagka walang problema tayo dun sa records ng inyong pamangkin, mga 1 to 2 months na babayaran po. Pero pag may problema po, meron tayong aayusin, kaya po nagtatagal. Lalo na po may correct sa records niya, magmamanual. Tapos ang karamihan niya, minamanual dahil minsan yung mga bayad niya, hindi ho nagtutugma dun sa pagre-report ng employer. Ang matagal po natin yung manual, nabot po tayo ng 3 to 4 months. Lagpas na po. Kasi po, ganito po yun eh. May may kulang siya ng 6 months eh. May nakita silang problema na
may ISIS siya nung dalaga siya. Pero, ano po, yung... Dalawang number. Yun ang problema yun. Yun yung naging problema niya dyan. Apo, pagka dalawa po ang number, iisa-isain po nila yan, ipo-pull out yung kanyang mga E1 at E4, yun po yung records sa pinilapan niya. Kung magpaparehas po yung thumb mark at saka yung parents niya at saka mga ibang detalye, ika-cancel pa ho nila yan para ho malaman namin kung siya din yung isang SSS number. Kaya ho medyo matagal. So paano po kami mag-verify? By months ba o week? Mas maganda po every other week. Mga 2 weeks tapos mag-verify kayo. 2 weeks ako. Apo. Pero kasi naghihintay na lang sila ng yung galing sa mataas yung yung nire-request nila. Yun po, yung E1, E4. Lalo na po kung Region 3 yan, sabi nyo nga kung sa main kayo dati nagpa-file, 03 ang umpisa ng kanyang SS number or 33 or 34, Metro Manila po yon. Kung ang nasa iba kayo, usually ang nag-i-start na number dyan is 02. Sige po, marami pong salamat sa Okay na po, Nanay Virginia. Yun lang po. Sige, maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat din po, Nanay Virginia, at sana ay naliwanagan po kayo doon sa inyong concern. So, ganun pala, no? May dalawang numbers. Oo, yun kaya ang natagalan. Umabot ata ng taon. Pero once naman, Miss Beth, hindi dapat abutin ng taon. Masyado pa rin matagal yun. Matagal yun, no? Sino may kasalanan pag ganun, Miss Beth? Either yung E1 niya o E4, minsan hindi matrace o natatagal ang pag-transmit din papunta sa SSS iba. Kasi i-email nila yung papunta ng kung 03 or 33 yung start ng SS number. Kasi Metro Manila yon. Yun. So, sana maayos agad ni Nanay Virginia, no? At meron pa tayong isang katanungan, Ma'am Beth, but this time, mula po ito sa ating Facebook. Siya ay mula kay Joshua Daniel from Manila. Ang kanyang katanungan, employed daw siya for 8 years sa isang kumpanya at every 12 months ay naglo-loan siya regularly sa SSS. Ang kanyang huling loan ay noong June 2016 at ang salary deductions ay magsisimula dapat ng August 2016. Pero nag-resign daw siya ng July 2016 at naging freelancer na siya. So paano daw ang kanyang dapat gawin dun sa kanyang loan? Maraming salamat po. Pwede niya na ipagpatuloy ang pagbabayad, Monica, using the same form ng ML1 ng tawag, Member Loans Payment Form. Tapos pagdating dun sa box na employer, wag niya lalagyan. SS number lang niya, pangalan niya, address. Tapos kung magkano ibabayad niya, nandun nakalagay total amount remitted. Kuha lang siya nung ML1, tapos sarili niya na pagbabayad. Wag lang niya lalagyan ng number yun sa employer. Kasi personal niya na pagbabayad. So, kailangan din niya ipa-change yung status niya from Hindi being... na, automatic. Automatic na yun. Voluntary lalabas. So. Basta wag lang niya kang i-check yung sa may employed na box. Ayun. So, madali lang naman pala. Madali lang. Alright. Sana naliwanagan din si Joshua Daniel. At Ma'am Beth, nasa fourth quarter na tayo. Huling quarter ng taon. Yung ating third quarter ay katatapos lang. So, yung pagbabayad natin, ito na magkakaroon na tayo. Sana daming nagbabayad pag ganitong quarter. Patapos, Siguro mas maaga talaga naipon ng tao yung mga, kasi quarterly sila magbayad. Siguro mas maganda rin monthly para hindi mabigat, hindi ka mag-ano ng time. Or magsadya ka na sa SSS kung may pera ka, pwede mo na bayaran in advance. So, kung ating karagdagang informasyon, pwede tayo tumawag sa 920-6446-55 at ang ating email as member_relations@sss.gov.ph. Mabilis naman ang mga feedback at pagsagot dito sa mga linya natin. Actually, tambakan tayo sa email. Lately. Kailangan din ng tao para sumagot dun sa email na napakarami. Ayan. Pero, ayun naman, rest assured, nandito naman si Miss Beth every Tuesday para sagutin ang ating mga SSS concerns. Katanungan. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Beth Usuralvo. At marami na naman po kami natutunan mula sa SSS. And see you again next week. Thank you so much. Thank you. Kain muna. Ito naman. Yan. Marami dito may kasalanan. I-admit na ninyo, huwag ninyo itago yung mga nagte-text habang nagmamaneho. Panoorin po natin ito mula sa Manibela.
distraction sa ating pagdadrive, number 1, yung cellphone and gadgets. Kasi kung nagdadrive tayo tapos nagte-text tayo, so hindi naman natin nabibigay 100% na attention natin doon sa ating pagdadrive, yung pagmamaneho natin ng ating sasakyan. Actually, lalo na kung call na talaga na yung left hand natin or yung minsan yung right hand, nakahawak mismo sa phone natin tsaka nakatutok dun sa tenga natin. Ito po yung pinaka-distraction sa isang motorcycle rider, yung pong cellphone. Then, kung sa 4 wheels, okay, hindi na nga po pwedeng humawak ng cellphone. Okay, pero okay lang sila dahil meron pong body yung kotse. Pagka nag-ring, naka-on talaga siya, pero you are not allowed to answer or to text back. Alam mo lang na merong tumawag sa'yo. And then, that's the time for you to get off the road and then try to see who that person is. Pero hindi natin pwedeng gawin yan sa motorsiklo. Kasi yan ay nasa pocket natin, kahit na nasa silent mode, and you will have that particular feeling of vibration kung naka-vibrate man yan. And then, that will again get your attention off the road. Alam mo yung motorsiklo, bato lang ang masagasaan. Sesemplang na yan. Ibig sabihin, talagang ikaw ay hahagis na. At pagka humagis ka, wala kang depensa kagaya ng mga sasakyan. Body muna ang babangga. Ikaw, katawan mo kagad. Kung sakasakali naman na hindi natin maiwasan na gumamit ng phone, lalo na kung may mga importante talaga tayo na tawag or may hinihintay talaga tayo na text, pwede naman tayo mag-stop over dyan sa gilid. Tingnan muna natin kung safe yung paligid natin. So yung hindi naman tayo naka-istorbo, and then mag-hazard po tayo. Kung po pwede, off nyo na lang po yung cellphone when you are driving, kahit na po yung kahit na po yung 4 wheels, kahit na yung motorcycle. Basta nag-ooperate tayo ng machine. You see, we're operating a complex machine. Okay? At ito po ay kailangan ng ating buong atensyon. Dapat nakikita natin yung kalye, and then yung kamay natin parehong nasa manibela, and then yung ating pong pag-iisip ay kompleto sa ating pong pagbibiyahe. At ito po ang tunay na resulta. Okay? Masayang pamilya dahil nakauwi ka ng buo na may dalawang paa, dalang kamay, dalang tenga, dalang mata, at may ilong na maganda. Kaya I'm pretty sure, I tell you, it pays something when you practice safety. Make safety a way of life. May ways kayo, maghanap kayo ng ano yan? Yung sabitan. Anong tawag doon? Holder. Holder. Kapag nag-ways. Mahirap talaga. Yung pasahero mo. Ha? Wala kang pasahero. Ayun na. Cup holder. I think we're all guilty naman of that. Yung one time or another, humahawak ng cellphone habang nagmamaneho. Sabi nga ni Kong kanina, mas ma-traffic, mas tempting. Mas tempting. Oo. Kasi pag mabilis ka naman, nakaganyan ka lang eh. Pero although kahit traffic daw, stoplight, bawal gamitin ng phone ngayon. Dapat nga bawal. Bawal. Merong implement. Meron na yung di ba, anti-distraction law enforced. Ang mahirap dito, Diego, yung pag traffic, halos makikita mo yung mga nudge. May nudge sa likod mo. Alam mo, nagte-text yung nasa likod. Bakit mo ba bababa nudge? Pero makikita mo rin yung mga MMDA, sila mismo nagte-text ganun. Kaya walang nahuhuli. Pero yung kahit yung camera daw, mga certain areas, supposedly, nakikita pag ka. Correct. Yeah. Pero pag tinted yung kotse. Iwas na lang tayo. Iwas. Honesty system lang tayo. Yes. Alright, punta na, let's go. Punta na ngayon tayo sa What's for Breakfast.
Good morning. Kasama natin na ngayon umaga si Chef Jojo Villaflor And si Chef Greta Garbo. Oo, nagbabalik silang ang dalawa. And of course, magsimula muna tayo, ladies first. Yes, kay Miss Chef Greta Garbo. Chef Greta, good morning. Good morning. All right, Chef Greta, what do you have for us for this breakfast? Yes, we have breakfast tortilla cups. Ito ba yan? Ito, this one. Yes, breakfast tortilla cups. Yes, and then with the salsa sauce. Then that one is fusilli, veggie pasta. Ba, healthy ah. Yummy. Yes. Ayan, okay, sige. Go ahead. Share natin yung recipe natin, Chef Greta. Okay. Ayan, ang ingredients, 2 breakfast sausage, 6 tortillas, 2 cups cheddar cheese, 6 eggs, 1 cup milk, 1/4 cup bell pepper, 1/4 cup cilantro, 1/8 teaspoon salt, 1/8 teaspoon pepper, then yung salsa sauce. And this is for the this is yung serving na shinare mo. This is for the 6 tortillas, Yes. no? All right, go ahead, Chef. Okay. Ayan, pan-fry muna natin yung sausage. Ang ginawa ko is good for 2 cups lang. Okay. Ayan. Then after set aside yon, then sa baking pan, i-cut lang natin yung tortillas into 4 para mag-form siya dun sa cup. Ayan, then press down para mag-form siya ng then lagyan natin ng cheddar cheese. Then yung sausage. All right, and then afterwards? Sa bowl naman, yung sa egg, i-mix lang natin yung bell pepper. Ayan, and then cilantro. So all the ingredients except the sausage and the cheese, i-mix sa egg? Yes. Okay. Ayan, pepper, salt, of course. Then i-mix natin para mag-dissolve yung salt. Then ayan, i-pour lang natin yung mixture sa cups na okay. Yes, ganyan lang siya kasimple. Then i-bake na natin siya for 20 minutes. Ano yung temperature ng oven, Chef Greta? 350 Fahrenheit. So, 20 minutes for 350 degrees Fahrenheit. Yes. Ayan. Chef, kung wala yung mga kasangbahay natin, for example, yung tortilla cups, pwede bang substitute lumpia wrapper? Or masyado siyang manipis? Masyadong, tsaka yung texture niya kasi matigas eh. So, pwede natin siyang i-substitute ng ham or bacon. Okay. Yes. Then yung recipe na yan is for mommies na konti lang yung time nila sa morning para mag-ano ng baon. Yes. Actually, ka sa grocery, meron sila yung meron nang nabibili na ganyan. Gawa ng tortilla cups, corn cups na toasted na. So all you have to do is bake it at a shorter time. Yes. Diba? Kasi yung egg na lang lulutuin para mag-toast lang naman. That's so, good. Bago tayo pumunta kay Chef Jojo, may babatiin ba tayo? Mag-promote tayo? Ayun, yung husband ko nasa likod. Hello. Ayan, then yung family ko, my kids, ayan, good morning. And then, Malayang Kusina, good morning. Congratulations pala dun sa mga lahat ng nanalo dun sa... Nung Sabado? Yes. Good morning po sa inyo lahat. First year anniversary. Ayan, and then, you can add me sa Facebook account, GretaG888 at yahoo.com. And then... Of course, Malayang Kusina, di ba? Malayang Kusina, yes. Ayun. Hello sa mga chefs. Ayan, sa IG ko is GretaG888. Alright. Okay, thank you, Chef Greta. Maraming salamat, Chef Greta. And mula kay Chef Greta, punta tayo kay Chef Jojo Villaflor. Hi, Chef Jojo. Welcome back. Anong ginawa mo sa amin for today? Yung aking recipe na natutunan from Japan. What is this recipe? Spicy minced pork with eggplant. Wow! Nakaka-intriga naman ito. Ano yung mga ingredients na ginamit mo for this dish? Okay. We have the ground pork, the eggplant, onion, garlic, tomatoes, young corn, at saka meron tayong chili, Worcestershire sauce, soy sauce, black pepper, ketchup, and tofu. Pwede naman, Chef Jojo, instead of ground pork, gawin ground beef or chicken, yes, di ba? Pwede. Ayaw na mga... Mga bawal sa pork. Bawal sa pork, yes. Alright, go ahead, Chef. Okay, so i-fry muna natin yung yung ating eggplant, yung talong.
para hindi siya masyadong soggy sa pagka niluto natin. Yan. Tapos after frying yan, i-set aside lang natin. Then we saute the onion, and then after that, the garlic, and then the pork. Tapos season with light soy sauce. And then? Tapos lalagyan natin ng Worcestershire sauce at saka yung canned tomatoes yan, diced tomatoes. Tapos yung ating ketchup. We have two types of ketchup here, the banana ketchup and the Kagome ketchup. Kagome ketchup? Oo. Bakit dalawang types, Chef Jojo? The other one is matamis, the other one is tomato base. Okay. And then we put the young corn. Pero yung dish talaga nito is sweet. Hindi, spicy siya. Spicy talaga. Ginawa mo lang sweet for the Filipino taste. Okay. Tapos ilagyan natin yung tofu. Tapos konting halo-halo lang. Season with pepper. Tapos lagay lang natin. Nilagyan ko lang siya ng konting sesame oil for flavoring. Tapos lalagay na lang natin dyan yung talong. Huling-huli na yung talong kasi fried na siya. Alright. And then after that, ayan, plate na natin siya. Wow! Ayan na ang spicy minced pork and Pero pwede walang banana ketchup? Oo naman, pwede. Depende na sa preference ng tao. Optional yun. Optional yan. Okay. Social media accounts. Yes, of course. Ang aking FB page, Jojo Villaflor, ang aking IG account, at Orange Vanilla Confections. At saka yung aking contact number, 0905-260-3799 and 0933-108-4021. Ay, may babatiin mo tayo mga friends or family. Siyempre, si Mark. Hi, Mark. Hi, Mark. Malapit na dumating. He's in Seoul, Korea now. Ay, wow. Palapit na si Mo. Pansin ko, teka lang, wala ka pang cupcake niya dala sa tagal-tagal na. Oo, namimiss namin yung mga desserts mo. Orange Vanilla Confections pa naman ang Instagram mo. Sige, next week I'll bring naman Yes! Huwag ka bumalik dito ako, wala Alright. Maraming salamat sa ating dalawang chef. Okay. Chef Jojo and Chef Greta at mag-word for the day muna tayo. Word for the day. Sonorous. Adjective. Resonant, deep, full, and rich in sound. Having or capable of producing a powerful, impressive sound. Example sentence. When the doctors heard the patient's sonorous breathing, they knew he needed oxygen immediately. In Tagalog, malakas na tunog. Okong! Yes! Gusto po natin batiin ang ating mga kaibigan sa New World Union. Hindi tayo nagkaintindihan. Iba generation kasi. Kaya nga. May bayad ang bati ni Kong. Sige, tuloy mo yung bayad tapos may sentence ka sa word for the day. Sonorous. Kayo parati ako sa word for the day Sonorous. Ano nga yung sonorous? Her voice is sonorous. Sonorous. Deep voice. Deep voice? Deep voice. Hindi, she sings. She sings her songs in a sonorous. Yeah. Wow! Sige, tuloy bate ko. Kong Erin, 2016. Hindi, kasi kasama ko kagabi yung mga union members ng New World, no? Nag-uusap-usap sa mga problema. Hello sa mga union members. Hello po sa inyo at Board of Directors. Ayan, ito. Tita Betty. Plastic straw na usually, di ba, pagka natapos natin gamitin, tatapon na lang natin, di ba? Nilalaruan ko siya. Ikaw nilalaro mo. Ako madalas na tinatapon na lang natin kasi ang isip natin doon, wala nang pakinabang, di ba? Basura na siya. Pero marami pala tayong dapat magamit o marami pa tayong magagawa dito sa plastic straws na ito. Kung ano po yan, panoorin po natin sa Kaya Mo To. Naghahanap ba kayo ng ibang paraan para mapakinabangan ang mga plastic straw sa inyong mga tahanan? Narito ang ilan sa pwede ninyong gawin. Una, pwede nyo itong gamitin para gawing mas maayos ang mga wire o cable sa inyong mga bahay. Gumawa lang ng spiral o curly straw.
gamit ang pencil sharpener. Tapos ay i-wrap paikot sa mga wire or cable ang ginawa ninyong curly straw para mabind o mas maging organized ang mga ito. Pwede rin kayong gumawa ng plastic bag clip gamit ang straw. Kumuha ng straw at gupitin ito base sa sukat ng plastic bag. Ng isa pang straw at gupitin ito sa gitna. Ilagay ang isang straw sa gitna ng plastic bag. I-fold ang plastic bag. Kunin ang isa pang straw na ginupit sa gitna. Saka i-slide ito papasok sa isa pang straw. Tapos ay gupitin ang excess na straw. Ang plastic straw naman ay pwedeng gamitin na pang-cover ng razor o shaver. Gupitin lang ang malaking straw base sa sukat ng razor. Tapos ay gupitin ito sa gitna. Saka i-slide ang ginupit na straw para i-cover ang razor. Yan sa mga recycling ideas na pwede ninyong gawin. Matuto ng iba pang paraan para muling mapakinabangan ang mga tila patapon ng mga bagay sa inyong bahay. Tutok lang at lagi nyo pong tatandaan na dito sa Good Morning Kuya, kaya mo to! Hoy! Okay, maraming salamat.